Hi, ako po si Angeline. Ito na po yung part 2 ng message ng Diyos para sa Pilipinas. Bago ko simulan yung part 2, babalikan muna natin yung part 1, yung mensahe ng Diyos para sa Pilipinas. So, ang sabi niya sa akin, sabihin mo sa iyong mga kababayan na bibisitahin ko ang Pilipinas. So, itong part 2 ng video na ito ay tungkol sa mga dapat nating gawin, mga mahalagang bagay na dapat nating gawin upang paghandaan ang pagbisita ng Diyos sa Pilipinas. So, tinatawagan ko yung mga spiritual leaders, yung mga elders of the church na magiging gabay at magiging ilaw para sa mga Pilipino, hindi lamang sa yung mga taong nasa loob ng iglesia, kundi pati na rin yung sa labas ng iglesia, yung ibig kong sabihin na sa pagsabi ko ng iglesia dito ay yung body of Christ, hindi lamang yung simbahan na physical na building. So, sa sa ating bansa, mas nakikita natin yung malaking concern dahil sa corruption at tsaka sa pollution, pero dapat nating malaman na ah, malaki po yung spiritual corruption at spiritual pollution sa bansa. At nagiging spiritually corrupt at polluted ang bansa dahil sa kasalanan ng mga tao. So, dapat nating iwasan itong mga kasalanan at upang maging handa tayo sa pagbisita ng Diyos sa Pilipinas. Yung number one yung unang-una na offense na nagagawa natin laban sa Diyos ay yung misuse of God's name. Banal po yung pangalan ng Diyos, kaya huwag nating gamitin sa walang kabuluhan. Dahil akala natin parang light lang siya na kasalanan, pero napaka-seryosong offense po yung paggamit ng pangalan ng Diyos sa mga bagay na walang kabuluhan. Isa sa mga example yung paggamit ng mga expression na, "Oh my God, Diyos ko Lord." Hindi po 'to kaya-aya sa Diyos. At saka yung ginagamit natin ang pangalan ng Diyos sa mga jokes, akala natin dahil joke lang 'yan, nakakatawa, hindi masyadong seryoso, pero ah, sa walang kabuluhang paggamit ng pangalan ng Diyos, it's a very serious offense. Number 2, yung idolatry. So, kahit sa mga social media platform bumabaha na yung word na idol dahil iniidolo yung kahit sino, iniidolo yung mga celebrity, yung mga artista, politician at minsan parang masyado tayong um, fan na minsan dahil sa mga nagawa nila, parang we trust them so much, yung parang ah, umaasa tayo na may mga malalaking bagay silang magawa at saka kung may magawa parang doon lang tayo nagpapasalamat na nakakalimutan natin na dahil sa biyaya o sa gabay ng Diyos na nagkakaroon tayo ng mga tulong o kung ano man yung nare-receive natin. So, yun ang idolatry ay tinatawag din ito na spiritual adultery. Okay. So instead na doon natin ilagay yung ating pag-asa sa mga taong ito, we should rather pray. Kailangan nating ipagdasal yung mga taong ito na gabayan sila ng Panginoon, lalo na yung mga leaders ng bansa para magiging mabubuti silang gabay para sa mga tao. Yung next ay covetousness. Covetousness ay para din itong idolatry, kaya nga lang yung idolatry, yung pag-iidolo sa tao. Ito namang covetousness yung masyado tayong
gusto-gusto na magkaroon ng mga material possessions, pera, gano'n. That's covetousness. Kung ano yung meron sa iba, gusto rin nating meron din tayo. At dahil sa covetousness, um, na nakakapag-commit tayo ng iba pang mga kasalanan. So, maraming mga verses sa Bible na na nag tumatalakay ng covetousness or your love of material possessions or love of money, like 1 Timothy 6:10, Hebrews 13:5, Matthew 6:24, Ecclesiastes 5:10, Luke 12:15, Matthew 6:19 to 21. Ilan lang po yan sa mga halimbawa. Kung hindi ko na po tatalakayin ng isa-isa yung mga verses na ito, kung gusto po ninyo, basahin nyo na lang po sa Bible. Okay. Number 4 na kasalanan, na malaking kasalanan na present sa Pilipinas na kailangan nating tanggalin, yung pride at saka yung arrogance. Yung pride, dahil sa pride nagiging arrogant tayo, dahil sa pride na nagkakaroon tayo ng malaki yung posibilidad natin na mag-covet, magsinungaling, at maggawa ng iba pang klaseng mga kasalanan. At saka itong pride, masyado palagi itong nasa puso natin, nakakasira po ito ng ating kaluluwa. Okay. Next, na ayaw ng Diyos sa ating na present sa bansa, itong yung napapabayaan natin yung mga bagay na tungkol sa Diyos, at pati yung presensya ng Diyos, dahil masyado tayong abala sa mga makamundong bagay, at masyado tayong abala sa yung mga bagay na gustong-gusto nating magkaroon, at busy rin tayo sa ating mga kasalanan, mga makamundong bagay, at saka yan, nagiging mga kasalanan na rin yon. So nagiging busy tayo sa mga ganitong bagay na napapabayaan na natin yung ating kaluluwa, napapabayaan natin yung relasyon natin sa Diyos, at ito ay napakahalaga para sa atin. Ngunit isinasantabi natin dahil busy tayo sa ibang mga bagay na hindi naman makabuluhan para sa ating kaluluwa o kahit sa ating eternal destination. Number 6, yung oppression sa mga mahihirap, yung oppressions sa mga mahirap, in-oppress, or yung cruel na treatment, parang namamaltrato yung mga mahihirap ng mga taong may kapangyarihan at ng mga mayayaman. So, wala akong concrete na example na maibibigay sa inyo, pero nangyayari yan sa bansa, at isa yan sa mga bagay na ayaw ng Diyos sa mga Pilipino. Number 7, yung patayan, yung pagdanak ng dugo na walang hustisya, hindi nabibigyan ng hustisya, patayan dahil gustong mag-revenge. Alalahanin natin na yung kaso ng murder o ng pagpatay sa Pilipinas ay masyadong napakataas, at hindi lang ito within the years, decades, for many decades, mataas ang kaso ng murder sa Pilipinas, unjust shedding of the blood. So, isa yan sa mga kailangang matigil, kailangan nating ipagdasal na matigil, na iwasan na yan, para paghandaan yung pagbisita ng Diyos sa Pilipinas. Iba pang mga kasalanan na hindi ko na masyadong matalakay, yung mga immorality, at iba pang mga kasalanan na lalo na yung pag nakakasakit tayo sa kapwa.
Ilan lang yung sa mga kasalanan na kailangan nating iwasan, 'pag upang magiging healthy yung ating spiritual life at kung healthy tayo spiritually, magiging handa tayo sa pagbisita ni Jesus Christ sa Pilipinas. So, kailangan nating, lahat na magdasal, iwasan yung mga bagay na nakaka-offend sa Diyos. Kasi, 'pag dumating kasi si Jesus Christ, tatanggalin niya yung lahat ng kasamaan at lahat ng, spiritual dirts. So, lahat ng pinagmumulan ng kasamaan, tatanggalin niya yon. So, gaya nung sa vision, yung puting ulap na gumagalaw na parang hangin, yun ang espiritu ng Diyos. Tanggalin yung, ah, gaya nung kulay ng Pilipinas na dati ay itim o dark gray or light gray. So, tatanggalin yung kadiliman at, bibigyan kasi kasi si Jesus Christ magbisita, so dadalhin niya yung ilaw sa Pilipinas at tsaka magkakaroon ng, ah, buhay, magiging buhay na buhay yung bansa. So, dahil sa pagbisitang ito, tatanggalin ni Jesus Christ yung mga kasamaan at lahat ng espirituwal na dumi. So, kung mananatili tayo sa spiritual na dumi, sa spiritual corruption, sa spiritual pollution, ah, we will miss the glory of God. Sa pagbibisita ni Jesus Christ, yung kung mananatili tayo sa kasalanan, mananatili tayo sa kasamaan, maaaring we will be destroyed. So, kung gusto nating maging safe, dapat may relationship tayo sa Diyos at spiritually healthy tayo. Okay, dahil 'pag tanggalin na ito lahat ng Diyos, yung gusto niya yung maiiwan yung malinis at saka dahil gusto niya yung na magiging malinis yung bansa. Kasi ano ito, eh, exciting ito kasi para isa kasi itong spiritual revival. Okay. So, yung paglilinis sa Pilipinas, walang tao na makakagawa nito, si Jesus Christ lamang. So, dapat paghandaan natin ito. Maitatanong niyo kung bakit ang Pilipinas, bakit sa Pilipinas magbibisita si Jesus Christ? Kasi gagawin niya ito sa Pilipinas dahil, pinili niya yung Pilipinas para maging example sa ibang bansa. Na dahil sa ating bansa, dahil sa mangyayari sa ating bansa, mas marami yung makakaalam at makakaintindi na merong buhay na Diyos na sa kanyang presensya kahit yung pinakamakapangyarihang tao ay walang magagawa. Okay. So, ah, mag siguro maitatanong niyo rin kung, kailan ito mangyayari. So, as usual 'pag, si Jesus Christ may meron siyang sinasabing mensahe na halimbawa darating siya, gaya nung sa second coming niya, walang walang ibinibigay na walang ibinibigay na date kasi kahit mangyayari man 'yan in 6 months or 12 months or 3 years o kung kailan man 'yan mangyayari, gusto niya kasi na bakit hindi niya sinasabi kasi gusto niya na magiging prepared tayo all the time. So, mangyari man 'yan bukas o makalawa o kailanman, ah, ang importante ay, handa tayo at, um, hindi natin ma-miss yung very essence ng kanyang pagbisita. Meron lang akong clue, base sa vision na nakita ko, last 2011, yung 'pag mangyayari itong, preparation for the visitation at saka itong
during the visitation, wala po ako sa Pilipinas. So, kasi sa akin na-reveal, so wala ako sa Pilipinas, nakatingin lang ako, nakatayo ako sa higher ground during the preparation and the visitation. Pero malayo ako sa Pilipinas. Nakatingin lang ako sa kung anong nangyayari sa Pilipinas, pero wala po ako sa Pilipinas, 'pag magaganap ito. Naalala ko yung vision or yung significant dream, last springtime of 2011. Merong malaking spiritual feast o malaking spiritual celebration sa barangay na kinalakihan ko. Yung Barangay Malatab na part ng province ng North Cotabato, at part ng town ng Antipas. Nakita ko yun minsan sa vision na yung barangay na yun, yung mga tao doon nag-prepare para sa malaking spiritual celebration, dahil darating si Jesus Christ. At tsaka wala po ako during that preparation, wala po ako sa Pilipinas, nakatingin lang din ako. So, parang naintindihan ko na ngayon na yung significance ng vision na yun ay hindi lamang para sa barangay na kinalakihan ko, pero para din po sa bansa na kinalakihan ko, para sa buong Pilipinas. At tsaka, kahit wala man ako sa Pilipinas, patuloy pa rin akong nananalangin para sa bansa. Nandito ako sa France for 12.5 years already. Regularly ako bumabalik sa Pilipinas every 2 years. Pero, gaya ng sinabi ko, yung clue ay during the preparation at during the visitation, wala po ako sa Pilipinas. So for this year, 2021, wala akong possibility na bumalik sa Pilipinas, at hindi ko rin alam about sa 2022 dahil considering the circumstances, wala akong idea kung kailan ako ulit makakabalik sa Pilipinas. Last message para sa Pilipinas, masaya ito, exciting, dahil sa spiritual revival. Ito yung sabi ng Diyos, "Rejoice Philippines because your king will come to visit you." So imagine niyo yan, kailangan dapat kayong mag-celebrate, magsaya dahil ang iyong hari ay bibisita sa inyo. So yan lang po ang kabuuan ng message ng Diyos para sa Pilipinas. God bless you.